Nako, Martin Romualdez, gagawing state witness. Nako, ihanda nyo na po ang inyong mga pang-high blood ulit. Dahil magdadagdag kayo ng dosage dahil sa maririnig nyo. Talagang mag-iinit ang ulo nyo sa mga nangyayari ngayon. Talagang pabor na pabor sa kanila ang mga pangyayari. No? Isipin mo naman, ha? Tila yata baka gawin pa tong state witness. Ayun yan. Mamaya maririnig natin, no? O ngayon, tatalakayin natin ngayon na etong si Romualdez ay magsasalita na po, ibabahagi na niya ang kanyang nalalaman lahat, no? Kaso nga lang, ang masama nito, hindi niya kinilala bilang security etong si Gutesa na produce ni Senator Rodante Marcoleta. Alam naman natin kung sino si Gutesa. Yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na pinaka-credible na makapagsasabi talaga sa punot dulo to at kung sino mastermind. Ngayon mga kababayan, ito pag ginawang ito pa sa akin pag ginawang state witness talk, lalo magkakagulo tayo. Maniwala ho kayo, 'di ba? Baka talagang papalag na dito si Senator Rodante Marcoleta. Wala eh. Tignan niyo nagbabalita ngayon ng tungkol sa ICI. Ini-interview si yung isa sa ICI. Nag-aabang tayo para tayong mga nag-aabang sa sinihan. At yung mga nanood sa sinihan, lumabas, nagtatanong tayo, ano, maganda ba? Maganda ba yung palabas? Ano, maganda ba? Para tayong ganun eh. Di ba? Yung wala tayong pambiling ticket, kaya nakikinig lang tayo sa kwento. Eh, syempre, iba yung kwento, iba yung napanood mo talaga. Di ba? Parang ganito tayo. Ginagawa tayong paikot-ikot ng gobyernong ito. Di ba? Nakiusap ng iba't ibang organisasyon na malalaking tao, mga kagaya ng Iglesia ni Cristo, nakiusap na isa publiko tong ICI na to. Anong ginawa nyo sa unang pagdinig ni Romualdez, hindi nyo sinapubliko? Ha? Tuwan-tuwa pa tong mamang ito, nagpasalamat pa sa sa ICI eh. Salamat sa ICI, sabi ni Romualdez, oh. Di ba? Ano na kayo? Ha? O ayan, ibabahagi. Nako, dito parang ilalaglag yata si BBM. Alam mo, Martin, sa bagay, hindi naman niya kaya ilaglag si BBM eh. Kung yun na nakaupo eh. Pero alam mo, Martin, ito yung talagang inaabangan ng tao eh. Namasa lang ito eh. Pero ngayon, nangangapa tayo sa dilim kung ano pinag-usapan nila. Di ho ba? Oh, Remulla allegedly say, tingnan mo, tindi na ito. Matindi itong talagang tong bonding na to. Oh, M. Romualdez will be state witness, meaning that thinks Martin Romualdez is not most guilty. Meaning, Mr. Martin Romualdez will point higher up the ranks. BBM, God save us from the circus divine. Intervention needed. Grabe kayo. Di ba? Pinaglalaroan nyo ginawa nyo tong circus, tong anomalyan to. Wala na mga kababayan. Nagsuffer na. May iba na leptospirosis, na trahedya, lahat. Kaya tamo lumilindol ngayon eh. Di lang lindol eh. Baha, lindol, sunod-sunod. First time ako nakatagpo sa tanda ko na to Sa edad ko na to, first time ko naranasan sa Pilipinas sunod-sunod na lindol dahil sa pangyayaring ito. Maniwala kayo. Dahil sa pagsisinungaling, naapektuhan ang tao ng labis-labis. Tapos ganito lang mangyayari ngayon. Di ba? Parang gagawin yata state witness tong baboy na to. Di ba? O, ito pa. O, hindi po na natin masasabi. Ayan nakasalaysay sa Department of Justice, DOJ, kung ituturing state witness si later First District Representative Martin Romualdez sa investigasyon sa flood control scandal ayon sa Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Mapaniwala ka kasi dyan sa babaeng yan. Kasunod ito na magpagdalo ni Representative Romualdez bilang resource person sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito yun mga boy tago to si ICI eh. Dapat hindi independent eh. Transparency? Meron bang transparency? Tinatago nyo sa taong bayan? Saan ang transparency nyo mga ICI kayo? Sige nga. Kayo nga, ipaglaban nyo yung sinasabi ko. Transparency kayo pero nakatago kayo sa taong bayan? Ha? Meron ba ganyan? Wala kayong sisinu-sinuhin? Sino yung mga wala kayong sisinu-sinuhin? Hindi nga namin marinig. Ha? Lahat po yan ang depende po sa lahat ng mangyayari. So, hindi pa po natin masasabi kung siya ay po pwedeng maging state witness o hindi. Ibig sabihin, may possible. Di ba, ang titindi ng mga to? Yung umamin na diskaya, hindi pwedeng maging state witness. At iba pa, hindi pwede, tinatanggi. Samantalang ito, gagawin yung state witness, halatang halata na kayo? Halatang halata na kayo? Di ba?
ibang klase tong ano to, tong gobyernong ito, mga kababayan, hindi na healthy, ika nga. Di ho ba? O, ito, basahin natin to. Romualdez, I will share what I know. Laglag mo, pinsan mo. Tingnan natin, pati si Kuting. Di ba? Tinitiyak ng pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez na handa siyang ibahagi ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa Independent Commission Infrastructure upang makatulong sa pagbilis ng investigasyon, hingil umano'y korupsyon ng proyekto ng gobyerno. Para ba dito biktima siya, no? Parang biktima silang lahat. Para bang may kasalanan dito yung mga nag-iimbestiga? Diba si Senator Dante Marcoleta parang sinisisi pa nila dun sa pahayag nito ni Martin. Mamaya, tinanong kasi si Martin dun tungkol kay Gutesa, hindi niya kinilala yung Gutesa bilang security, person na security na tungkol dun niya sa pagiging relasyon niya kay Gutesa. Parang hindi niya kinilala. Baka itinanggi pa. So sa madaling salita, lumalabas, nag-iimbento si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta ang maapektuhan. Hindi naman si Senator Marcoleta nag-produce nun eh. Lumapit sa kanya yung tao, isinama niya dito sa Senate. Di ba? Sa kanyang pagdating sa ICI headquarters sa Taguig City, sinabi ni Romualdez na bagaman hindi siya miyembro ng Bicameral Conference Committee, nais niya makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Handa akong ibahagi sa aking personal na kaalaman sa proseso ng budget na bagaman hindi ako miyembro ng Bicameral Conference Committee, ilalahad ko ang lahat ng impormasyon upang makatulong paghahanap ng katotohanan. Anong impormasyon lalahad mo? Si Saldi? Hindi mo kayang ilahad yun. Maliban lang kung ilaglag niya si Saldi. Okay, ilaglag niya si BBM. Sabi ko nga nakaraan, di ba? Saan ba nasisimula ang budget? At saan nagtatapos? Sige nga. Sino lalaglag mo? Sino kakanta mo? Romualdez? Pinsan mo si BBM? Sino lalaglag mo? I am ready to feed my personal knowledge on the budget process, and while that I am member of the Bicameral Conference Committee, I will share all information to help determine the truth and to give all the facts and information. Si Romualdez ay kabilang sa mga mambabatas na iniugnay sa kontrobersyal sa flood control corruption scandal matapos sabihin ng dating security consultant at dating ako Representative Representative Saldico na umano'y nakatanggap ng mga kickbacks mula sa mga proyektong Department of Public Works, DPWH, bagay na mariin niyang itinanggi. Lana, sino si Diskaya? Kaya pala yung tuta dyan sa mga senador na ipinasasali ang pera bendalo. Yes, sir! Sila magkakakampi. Di ba pwede nyo na mamalayan? Sila. Tapos itong mga loyalista na to, hindi sila mga masyadong sampalataya kay BBM. Porket si BBM, tauhan yung mga to, mabubuti na rin itong mga to. Di ba? O ito, paingatan, dumako tayo sa topic ito. Handa nyo at pandinig nyo, mabubuisit kayo sa mamang ito. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any information about the insertions on the Pakuto, that is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. I want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. And I feel very, very happy and welcome to the opportunity to share Ang ina ng boses mo, mama. So yung kay representative po, ano pong tingin niyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall wait for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any known resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission.
I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Sir, yung comment ng... Sir, you will release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, Sir, yung... Sir, pupunta po kayo sa DOJ. Salin. Eh, yung pera niya nasa ibang bansa na siguro. Di ho ba? Ako, mayaman ako, bilyonaryo ako, tatamba ko pera ko sa Pilipinas. Ano ako, hello? Doon ako sa ibang bansa, doon ako bibili ng mansyon. Doon ako magbabangko. Ano kayo? Hello? I will not do that. Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and could you like to comment yung kay Orly? Well, Kasi the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Hindi niya part ng security si Gutesa. Hindi niya kinikilala. Para ito tama ito. Hindi niya kinikilalang part ng security niya si Gutesa. Ba't di kayo magharap? Bakit yung ICI ito muna tinawag? Bakit ganyan kayo mag-imbestiga? Kung talagang gusto niyo ng transparency at talagang gusto niyo ng katotohanan, pag-harap-harapin niyo sa isang pagkakataon. Wala naman, may lakad ba si Gutesa? Etong mamang ito nag-resign na eh. Ba't di niyo pagharap-harapin? Lahat. Yan ang hirap pag ang isang investigasyon hindi pinaparating sa taong bayan. Sino ba pinagdilingkuran nyo mga ICI? Ang Pangulong Marcos o ang taong bayan? Para kanino yung iniimbestigahan nyo? Tanong ko lang sa inyo, para kanino yan? Para sa Pangulo o para sa taong bayan? Kung para sa taong bayan, bakit nakatago? Bakit nakalihim yan? Hindi namin nangangapa kami Eh kung sabihin ko ngayon dito na nagwala yung si Romualdez, maniniwala kayo? Nagwala si Romualdez. Binato yung mic. Di ba? Hinagis yung mic sa galit na pikon. Pwede ko sabihin ganun. Di ba? Wala nakakalam kung sino. Kayo lang Siyempre tatanggin nyo na naman yun. Di ba? Alam niyo ibig sabihin ko? Di ba? Eto, katulad nito, tinanggi si Gutesa. Yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na si Gutesa ang pinaka-credible sa lahat. Pero sinasabi nito, hindi daw niya kilala. Magharap kayo ni Gutesa. Patunayan mo, Sir Martin, na yung sinasabi mo na hindi mo kinikilala si Gutesa bilang security. Hindi ho ba? Pagharap-harapin. Alam mo, sa pinakamasarap na harapin to, hindi sa ICI Doon sa Senate, sa Blue Ribbon Committee. Kung bakit? Kung yung saan sanay ang tao. Di walang makikialam na senador. Walang mangingialam. Kayo pero dyan kayo sa ICI, gusto nyo, i-live nyo. Wala nangyayari. Di ba? Nangangapa kami, mga kababayan, kung ano na nga ba talaga nangyayari dyan sa loob na yan. Biruin mo, ngayon, sabi, ano ba pag nalaman ni Senator Marcoleta to? Sabi ko siya, papalag yun. Pag ito ginawang state witness, papalag marami, hindi lang si Senator Marcoleta, mga senador, maliban na sa mga dilawan. Yung mga dilawan, ayaw mangilam sa isyong ito Kung wala tong issue to, sara pa rin sila hanggang ngayon Ayaw nila mangilam kasi kung nangingilam sila sa isyong ito, sana etong taong ito, binanggit na nila pangalan, hindi nila mabanggit to Ang binabanggit ng mga dilawan, panagutin ng mga kurakot. Wala silang binabanggit na pangalan. Samantalang yung iba, panagutin yung mga na may pinangalanan. Tama, mali. So, ibig sabihin, takot sila sa taong ito. Diba? O, hindi sila takot, gusto nila kasi sa 2028 election, ma-down talaga ang mga Duterte at sila makakamal ng mga boto. Sumiswing lang sila kumbaga ngayon sa mga Marcos. Tanya, pag bumaba si Marcos, kakaawayan nila Marcos. Kasi ang dilawan, Marcos talaga kalaban yan Sinukan nyo na nga yan Ngayon kakainin nyo ulit si Marcos? Para lang mapababa ang mga Duterte? Eto, sila Romualdez Diba? Thank you very much, sir. Thank you very much. Laks naman. Good afternoon. Eto, lalo mag-iinit ang ulo nyo. Diyos ko po, eto na si, Madam Claire. Alam nyo, eto, naku, talagang mabubusit kayo mga kababayan.
ihanda nyo po yung lahat ng pampa-BP nyo, mga metformin nyo, tataas ang sugar nyo kahit di kayo kumain ng sugar ngayon. Dahil nabubusit ko, tataas ang hormone stress level nyo sa taong ito. Tingnan nyo, mabubusit talaga kayo. Ano po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago. Bagaman hindi siya bahagi ng bicameral conference committee. Ano po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o May depende na. Samantalang yung diskaya, pati yung iba mga resource person, hindi mo nilagyan ng depende. Nakasagot ka kagad. Nakasagot kagad kayo. Anong sinagot ng karamihan sa inyo? Anong sabi? Ay, hindi pwede mag-iwin yun. Hindi credible yun. Anong sagot ni Ping Lacson sa ni Senator Soto? Di ba? Ay, hindi niya credible yun. Pag ito, depende. hindi. Thank you po. Good afternoon. Okta Research, an Okta Research. Tandaan nyo, Okta Research. May research at yan nyo, ha? research survey released today shows that majority of Filipinos are outraged by the flood control scandal, and 83% support the president's move to expose this corruption. But kasabay po ng galit at suporta sa pag-expose, ang public demand for accountability, jail time for offenders, and sweeping reforms. At yung sentiment po na ito is bordering on impatience. May mga nanggigigil po. How does the palace address this sentiment O of parang 80% si Marcos tumaas yung pabor yung mga tao na tungkol sa nangyayaring investigasyon na yan, ha? Diba? impatience among our people na gusto na po nila may makulong na? Okay. Kalma lang. Muli. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at Nox. ako po ay humaharap mismo sa korte. Nox, no. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Nox, no. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasampa sa korte, pero kalaunan, na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon. Bumuo. Tagal na nila nakalatag dyan, eh. Hindi nga namin alam, eh. Bumuo. At kumpletuhin ang dokumento. Ang pangako naman po nila in after a week or rather week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Alam na namin yung story na yan, ma'am. Wala si Martin Romualdez dyan. Alam na namin, ang kakasuhan dyan si Diskaya, pati yung ibang mga Bryce, yun lang umaming tatlo. Yun ang kakasuhan dyan. Yun lang kakasuhan doon, maniwala kayo sa akin. Yun lang yung mga, doon sila Diskaya. Ipagdidiinan talaga nila walang kasabot ng mga politiko. Di ba? Nagtataka ka. Yung Diskaya, may kakayanan pala. Malakas na pala sa politiko ngayon Diskaya. Ibig ko pala sabihin, nakagawa ng infrastructure ng mga Diskaya na walang politikong pirma. Hindi alam ng politiko. Aba, powerful naman to. Mga Diskaya. Napaka-powerful naman ng mga taong ito. Naku, hindi man kasabot kumbaga wala lamang, kasi alam mo, pag lalakas ng loob mo, pag may nasa likod kang politiko, lalo na kung ang ginagawa mo, may mga kickbacks at mga anomalya sa ginagawa mo. Hayaan po lang natin silang ipon ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po sa taong bayan, wag po kayo mainip dahil sinimula na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimula ng Pangulo, sino ang magsisimula? Ayan o. Kung hindi sinimulan ito ng Pangulo, sino ang magsisimula? Ma'am, Pangulo siyempre yan eh. Malamang magsisimula yan, kaya nga Pangulo eh. Kaya nga prime eh. Iba prime minister eh. Nangunguna yan eh. Kaso ma'am, hindi siya po nagsimula. Ang nagsimula nito kung babalikan natin, kalikasan. Pangalawa, una-una, yung mga tao ma'am, sila naapektuhan. Marcoleta pa lang, ha? Wala pang eleksyon, sinabi na yan. Iimbestigahan niya ang mga anomalyang ito.
Kaso wala siyang kapangyarihan na congressman pala siya. Ngayon nandito siya sa Senado, tinanggal siya bilang Blue Ribbon Committee. Tapos sasabihin nyo, aangkinin nyo, siya nagsimula nito. Pinagdidikdikan talaga sa taong bayan eh. Pinagdidikdikan niya sa taong bayan na si Pangulo nagsimula ng lahat ng ito. Ma'am, mahiya naman po tayo. Hindi si Pangulo nagsimula niyan, ma'am. Si Pangulo, ma'am, sinigundahan lang yan, ma'am. Biri mo 3 taon bago magsimula. Antindi mo naman, ma'am. Ma'am, presidente ka, payag ka. Si Marcoleta nga, hindi presidente, congressman lang eh. Alam na may katiwalian. Ha? Alam na gustong may imbestigahan ng Pilipinas. Ma'am, hindi pa eleksyon yun na congressman pa lang yan. Yan, presidente yan, ma'am. Ang dami mga resources, ang dami mga intel niyan. Ngayon, ibig ko pala sabihin, 3 taon nakalipas bago siya magsisimula. Oh, so ibig sabihin, hindi siya nagsimula. Di ba? Sumigunda lang siya dahil alam niya magsisimula yung taong bayan magtanong. Di ba? Kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nitong pag-iimbestiga, Oh. sino pa kaya ang pwedeng mag-iimbestiga? Si Senator Dante Marcoleta. Pero tinanggal nyo. Hindi nyo. Tinanggal ng mga tuta sa Senado. Di ba? Tinanggal. Ano? Nagtatrabaho Pangulo naman? Isisingit na naman niya yung Pangulo nagtatrabaho. Ay, tatrabaho lang pa. Pag napupukol na yung Pangulo niya, sasabihin niya, ang Pangulo, walang pakialam dyan, nagtatrabaho ang Pangulo. Ngayon, sasabihin naman niya, ang Pangulo nagsimula. Di ba? Ang Pangulo nagsimula. Di ba? Pag naiipit na siya ng todo, ipit na sa tanong ni Eden Santos, ipit na, sasabihin naman niya, bakit? Yung mga kay Sara Duterte niya, ganun eh. Ikukumpara na naman yung mga Duterte. Para yung mga loyalista, alam nila kampi sa kanila mga kakamping eh. Oo. Kumbaga, yung sinuka ng mga kakamping, kinakain nila ngayon. Kaya ito mga to, alam nila kakampi nila mga pink. Kasi galit sila mga Duterte. Di ba? Ang pinakatalo dito, taong bayan. So, nasimula na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan Okay. at maging resulta nito. Ma'am, on you also promised the summary of kung ilan na po yung na-actionan with regard to the Sumbong sa Pangulo website na entries. Last time you told us there were 19,000 Okay. entries already. Ilan na po dito yung resolved? Ilan po yung pending? Actually, ang sinabi po dito, lahat po ng mga reports na to, although nabasa na po ang iba, ay pino-forward po sa DepDev. At kapag ka po nagkaroon na ng inspection at nagkaroon ng findings, ito ay ibibigay na po sa ICI. So kung ano po ang magiging findings dito ay malalaman na po natin sa ICI. Talagang tiwalang-tiwala siya sa ICI, no? Yung Blue Ribbon hindi nila pinagkatiwalaan eh. Bakit pinagkatiwalaan nila ICI? Binuo ng nila eh, ng Diyos-Diyusan nila eh, na si Junior eh. Binuo kasi, di ba? Question, Christian Bascones, PRTV. Pakinggan nyo ha. Di mo gaano ka itong si Claire to ha. Yusa, good morning. Ayon po sa latest Pulse Asia Survey, marami pa rin daw Kanina Octa Research ito, Pulse Asia Survey. sa mga Pilipino ang hindi satisfied sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno sa inflation at corruption. How is the Pulse taking this feedback and ano po yung mga specific steps na ginagawa ngayon para ma-regain ang tiwala ng publiko considering the fact na wala pang nakukulong sa flood control scandal po? Tamo ha, 83% sobrang napakadami niyan. Hindi kasama mga bata pa dyan. Tamo ha, 83%. Ano sagot ng Claire? Tamo ha, 83%. Tamo ha. At saan po galing ulit ito? Sa Pulse Asia Survey. Pulse Asia. Well, unang-una po, kung sila po ay gumagawa ng survey, ang Pangulo po ay hindi naman po na-alarma sa numero. Hindi na alarma sa numero. Pero yung kaninang Octa Research na survey, para ka pumapabor ka, hindi mo sinita. Kasi bakit? Pabor sa inyo yung survey. Pag hindi papabor sa inyo yung survey, hindi maniniwala. Huwag naman ganun, ma'am. Di ba? Kasasabi niya lang, wala pa 5 minuto. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo. Tamo. Doon na naman niya pinunta, patuloy magkatrabaho. Pag may ipit na yung Pangulo, patuloy magkatrabaho. Pag may ipit na. Pag talagang ipit na, ipupunta niya na doon sa Duterte. Bakit naman ang mga Duterte nung araw, ganyan-ganyan, ikumpara niyo naman sa ginagawa ng Pangulo ngayon. Sila nung araw, ganyan-ganyan. Hindi na nasagot yung tanong. Para po lalong malabanan ang korupsyon dito sa ating bansa. At dati na rin po niya sinabi na rating should not be based only on one survey.
So, may mga pagkakataon po kasi naiiba. Nako, hindi. Naiiba. Ma'am, alam na namin, ma'am. Tama na, ma'am. Tama na yan, ma'am. Hayaan mo na yan. Sa iyo na lang yan. Di ba? O, yun. Ito po, ang ating, ngayon, ang reaction video. Ngayon po, talagang, hanggang ngayon, nangangapa tayo sa dilim. Hindi natin alam kung sino ang susunod na masasakdal doon sa ICI at ano ba pinag-usapan. Yun lang mga narinig natin kay Martin Romualdez kanina na in-interview siya na bumaba sa sasakyan. Hanggang doon lang nalaman natin eh. Di ba sa Blue Ribbon, pag nag-interview, ang dami natin nalalaman? Sino ba yung mga taga-ICI? Magagaling ba na investigador yung mga yan? Di ba? Ba naman yan? Titindi? Ang titindi. Di ba? O, hanggang dito lang po tayo ngayon.